Human ang kasuko, pinapatigalos ang GMA Network. Ang pagdaliwan sang amon pinalangga nga kapuso, Mr. Miguel Mike Enriquez, nagpapinupon sa aton manutuga sa August 29, 2023. Si Enriquez, 71 anyos, ang isa sa mga anchors ng GMA flagship newscast na 24 oras at nag-host sa long-running public affairs program na investigador. Siya ang nagserbe man ng presidente sa RGMA Network Incorporated, kag GMA Network Senior Vice President and Consultant for Radio Operations. Siya man ang nag-anchor sa Super Balita sa umaga at saksi sa Double D sa DZWB. Siya ang nagsulot sa broadcast industry sa 1989 at naging kabahin sa GMA Network sa 1995. Bukod na tagpusuon na nagserbe sa Filipino audience sa sunod isang 54 matulis ang Board of Director, Management at mga empleyado sa GMA Network Incorporated ang nagkakasuko sa pagtaliwan ni Mr. Enriquez. Ang dedikasyon sa industriya ang magaserbe na inspirasyon sa tanan. Kami ang nagapangabuto sa dalayon na pag-awayan sa amon kapuso. Mula pagsikat ng araw, Ito sa kapito ng umaga na mataanan na bubuk sa mga panahon. Live sa GMA Network Center noong 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay walong milyon pa rin ang nagdotroga sa Pilipinas? hanggang sa pagkagat ng dilim, Ano po kami, 24 oras. ang kanyang trademark na tinig Ano nga nang ilan safe pa rin. ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya ay 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. I'll read the newspaper. Pinasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, naglipat siya sa GMA Network kung saan sinimulan niyang pamuluan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalag sa TV ako eh. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Tawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila, mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervous ako. Nanginginig ako sa takot sa lamig pa ng aircon. Ako kayo, tataas na ang presyo ng nanginig. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Noong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino Narito ang pinaka-respetado, pinaka-pinagkakatiwalaan. nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Mula gyera sa Iraq, Kahit anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanan nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan o.
Ngayon, ito na. Sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tingnan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na ng mga karga ng barko na mga sakong puti. Ni isang bongmel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali. Wala kang makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marami. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit niyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pag-isasana. Hanggang sa taonong traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamainit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang sindi ng pananampalataya ng mga deboto. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao naman. Saan galing yung bagong strain ng uli? Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Ang coronavirus. Good manners and right conduct. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick. Hindi po. Sa bata pa kami, sinanay na kami na pag inubuka o pag pinahin ka, dapat mag-excuse me. At sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Ano maasahan namin sa inyo ngayon? Yes. Mga singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pala, magkaalaman na para sa habang uusad ng kanilang termino, nag-check natin yung ginagawa nila versus yung pinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatatanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Forever in our hearts. Mga puso, maghimo ninyo malantaw ang inyong episode sa Jimmy Regional TV official website, www.jimmyregionaltv.com. Pwede man mabisita, click ang subscribe button sa Jimmy Regional TV official YouTube channel para sa updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mga puso, mag-isa kita kang ibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Eden Prietos, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.